Magandang araw na muli mga boss. May nag-request sa akin kung paano daw tanggalin itong coolant reservoir niya at paano mag-drain ng radiator. Dahil sa mag-check ako ng leak dito sa makina at dito sa radiator, dito na ako pepesto sa ilalim para mag-drain ng tubig ng radiator. Unang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong engine cover niya. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman tanggalin yan. Gagamit ka dyan ng flat screw at saka socket na number 10. Kasi meron siyang screw na ang size ng pinakaulo niya is number 10. Ayan yung ginagamit ko ngayon, diba? Number 10 yan mga boss, yung pinatatanggal ko ng screw niya. At pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong cover. At dito sa bandang kaliwa, nandiyan yung drain plug. Ayan, luluwagan mo lang yan mga boss. Maganda ang hala ng panahon. Kung mapapansin nyo, wala siyang kulat, dahil nga sa hindi daw ugali ni customer yung naglalagay ng kulan. Kaya nung madrain yung coolant ito nung una niyang pinagawa, hindi na siya nagpalagay ng coolant. Bumibili siya ng distilled water. Yun ang inilalagay niya dito sa radiator, pati dito sa reservoir ng coolant. Dito sa reservoir ng coolant mga boss, meron yan bolt na number 10. Tatlo lang naman yan tatanggalin nyo. Tapos ito naman yung clip dito sa hose, yung gamit yung flat screw. Tapos ito naman yung pangatlong bolt na number 10. Tatanggalin nyo rin yan. Pwede mo na ngayon tanggalin itong coolant reservoir mo para linisan. Sa paglinis yan mga boss, madali lang. Nilagyan ko yan ng powder na sabon dito sa loob ng coolant reservoir niya. Tapos nilagyan ko siya ng tubig. Kalahati lang, tapos kalug-kalugin nyo. Ibabad nyo siya ng ilang minuto at habang nakababad sa sabon, dapat nililinis mo na itong body ng coolant reservoir mo. At kung sa palagay mo malinis na yung loob ng coolant reservoir pati yung body niya, pwede mo na siyang banlawan, tapos pwede mo nang ibalik dito sa dati niyang position. Gaya ng dati, meron yung 3 bolt na number 10. Same procedure lang naman gagawin nyo mga boss. Kung paano nyo tinanggal yung 3 bolt dito sa coolant reservoir nyo, ganun din nyo rin sa ibabalik. Basta lagi yung tatandaan, ipakapit nyo muna yung thread bago nyo siya gamitan ng panghigpit nyo para sigurado kayo na hindi siya malulus thread. Pag okay na, ibabalik ko na itong drain plug niya dito sa radiator. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo dyan sa drain plug niya para hindi siya magkaroon ng leak. Tsaka mo ngayon i-position itong engine cover niya. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalapat mo dito sa engine cover. Kasi minsan nagkakaproblema yan sa paglagay mo ng clip. Kaya minsan sumasayad sa lupa, naaabala ka patuloy dahil kakaskas siya. May napansin lang ako dito mga boss yung mga clip niya assorted na merong ditusok, merong di-screw at meron namang bakal na gagamitan mo ng socket wrench. Medyo nakakalito lang pero exciting gawin. Kaya kailangan sa bawat kabit mo ng clip, sigurado ka na nakakapit siyang maigi. Kung hindi, malalaglag itong cover pag andar ng sasakyan. At dahil okay na mga boss, pwede na ako maglagay ng tubig. Gaya nga ng sinabi ko, ayaw ni customer ng coolant. Mas gusto niya yung distilled water. Dahil mula daw noong tinanggal niya ng coolant nito, hindi naman daw siya nagkaroon ng problema sa overheat. Kahit na hindi siya naglalagay ng coolant. At dahil naka-level na itong tubig, tinuro ko, yan ang level niyan Pag may nakasulat na full or maximum, okay na yun mga boss. Dito naman tayo sa radiator ngayon magsasalin. Pag nagdi-drain ako ng tubig dito sa radiator mga boss, wala na ako masyadong mahabang pasakali. Basta ang gagawin ko dyan, pag na-drain ko yan, babanluan ko yan ng malinis na tubig, diretso tapon siya. Pag wala nang tumutulo, babalik ko ng drain plug, katulad ng ginawa ko ngayon. At pag okay na, puno na ng tubig itong radiator niya, papa-start ko ngayon itong makina. Tapos habang umaandar yan mga boss, di ko muna ilalagay yung takip. Medyo magkukulang pa kasi yan. Kaya hihintayin ko muna magkulang itong tubig niya, tsaka ngayon ako magdadagdag. Pag napuno na siya ulit, maghihintay ulit ako, pero pag hindi na siya nagkulang, ilalagay ko na itong radiator cap niya. At hihintayin ko ngayon magbukas yung thermostat niya. Pero habang naghihintay ako mga boss, ito yung isa pang way kung saan pwede kayong magluwag ng drain plug nyo dito sa radiator. Diyan siya dudukutin. Kaya lang naman ako pumesto sa ilalim kanina dahil may check upin ako sa ilalim kung may mga leak dito sa makina at dito sa radiator. So far wala naman. Kaya diniretso ko na rin. Diyan na ako nag-drain sa ilalim dahil bukas naman na yung cover niya. Balik ako dito sa radiator mga boss. Dahil gumana na yung auxiliary pan nito, sigurado nag-open na yung thermostat niyan. At magkukulang na ang tubig niyan, tsaka mo ngayon dagdagan at punuin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!